Ang utos ni Tambalisa, make sure na magkaroon ng press con. Okay? Then, attack the Duterte. At kumbinsihin si Inday Sara na patahimikin ang kanyang tatay. The moment they failed to talk about against the Duterte, tatanggalan po sila ng budget. Ito ang Wow Trending. Tambalang tambaluslos at First Lady Liza Marcos nagsalita na at tinawag pa nga ito ni Madam Maharlika Boljaquera na Tambalisa at ang plano, pabanguhin ang pangalan ni Tambaluslos at pati na rin ang Administrasyong Marcos at para daw na matuloy ang PI, inutusan pa daw di umano ng Tambalisa tandem ang mga kongresista para siraan si Inday Sara at ang mga Duterte. Sa isang group chat na ginawa daw ng Tambalisa sa Viber, merong tinatawag sila na toka-toka. Sa pag-release ng press conference, kung mapapansin ninyo na sa House of Representatives, wala namang press conference dati. Pero nitong buwan ng Pebrero ay meron na at pakana daw ito ni Tambalisa. Balak daw na mga tambaluslos na kumbinsihin si Vice President Sara Duterte na sabihan ang kanyang tatay na si former President Rodrigo Roa Duterte na tumahimik na at wag nang magsalita laban kay Presidente Bongbong Marcos at kung pwede ay kumampi na lang sa Administrasyong Marcos. At ang nakakagulat, kapag mag-fail daw ang isang congressman di umano para siraan ang mga Duterte ay tatanggalan daw sila ng budget. Oh my God! Dahil itong mga alagad ni Tambaluslos daw pala ay merong guide o script para kapanipaniwala ang kanilang mga sasabihin, ang kanilang mga paninira sa mga Duterte. Kaya ang komento ng mga netizen, dapat mag-people power na at co-op diitat na para ligwakin na ang lahat ng mga Tambaluslos. Sana gumuho ang building ng congressman para mawala na silang lahat. Kung anuman ang mga atake nila against Duterte, sa palagay ba nila maniniwala ang karamihan? Kahit araw-arawin pa nila magpapapreskon, hindi na mawawala ang galit ng karamihan. Nagsimula na ang demolition job against her, kaya biglang idinawit sa issue ng ICC case. Kuno, banta kasi si Vice President Sara Duterte pwestong ayaw iwanan, KIDA at smuggler couple. Kilalang kilala si Vice President Sara Duterte kahit sa ibang bansa as president ng CMEU. Kahit hindi na sila matulog para lang magsalita laban sa kanilang paninira, wala nang maniniwala sa ganyang style. Alam na ng taong bayan ang style na yan. Pare-pareho tayong talo sa mga ito. Sila-sila na lang ang nagwawaldas ng pera, hindi na patas ito. Time na para kumilos tayo. Tulad ni Polong, some of you congressman are honest, mag-upos naman kayo. Polong is not afraid kung mawalan siya ng budget. For the meantime lang yan, pera ng taong bayan ay sagrado, believe me. Babalik sa inyo yan pag hindi kayo maghinto sa nakaw, pati pamilya nyo kasama sa singil ng Diyos. Sa bagay, wala kayong Diyos, pera ang Diyos ninyo. Obligado ang mga congressman na sundin nila ang utos ng speaker dahil sa 20 million na bigay ng Prime Minister ng House of Representatives. Takot sila na bawiin ang pera dahil nagastos na nila. So, unahin natin muna yung tuka-tuka man. Kay favorite ko man ang tuka-tuka ni Inday. Okay. Kagabi, sinabi ko sa inyo na ito yung ating pasabog. Ngayon, mga kababayan, ano ang ginagawa ni Lisa ni Tambaluslos para not only si Amy Marcos, okay, House of Representatives, tingnan natin, pakita ko lang to sa inyo mamaya, okay, kundi lahat tayo. Dahil sabi ko nga sa inyo, ang punot dulo ng lahat ng ito ay si Tambalisa, alright, silang lahat. I-share ko nga lang to, tapos tatanggalin ko lang, okay. Tingnan natin yan. Ngayon, ito ang kailangan malaman ng taong bayan na kailangan ninyong get up, speak up, and pick them up. Kung napapansin ninyo, recently, mga kababayan, mayroong conference. Okay, pakita na natin. Ang mga kongresista, hindi natin sila papanoorin. May mga press conference sila.
Sabihin ko sa inyo kung bakit sila nagkakaganyan. 5 hours ago, press conference, February 15. Ayan, 1 day ago, press conference ang House of Representatives. Ayan, 1 day, ayan, may mga press conference. Kakasimula lang nila yan 1 day, may press conference. Iba-iba po ang toka-toka dito. Kaya kung meron tayong toka-toka man, magtoka-toka. Ayan, 1 day, toka-toka. Ayan, nagtoka-toka mga giatay. Okay? So, gusto ko kong buksan ang inyong mga isipan dahil hindi po ito hula. Ito po ay impormasyon na gustong iparating sa inyo ng mga taong naka-witness ng ginagawa ni Tambaluslos dahil sa utos ni Lisa Smugs. Diyan sa Kongreso, mga kababayan, ay connected ito sa pipilayan si Senator Amy. Okay? Inatasan ni Tamba ang mga kongresista na mag-press conference every day, every other day, or every week. Para paano? Okay? Bakit kailangan sila mag-conference? Kasi mga palangga, para magsalita laban sa mga Duterte at pabanguhin ang Tamba at si Kuting. So ang utos, ang kanilang mancom, okay? Ang kanilang, kung merong mga black ops, okay? Ito, this part of their black ops. Inatasan ni Lisa Smugs, ni Lisa Butod. Siyempre kasabot yung asawa niya si Kuting. Pero siyempre si Kuting, mga palangga, kunyari underdog ang drama, kunyari walang alam, aping-api. Okay, buksan ang mga isipan. Nagsabuatan sila para manduhan ang mga kongresista na mag-release ng conference para ipagtanggol ang unang-una yung charter change o yung jutang dyan ng PI para maisakatuparan nila. So, mga kababayan, ang nangyari dito ay puwersahan whether you like it or not. Ang utos ni Tambaliza sa mga kongresista mag-post pati sa kanilang mga social media ng something good about the government, of course, and that the Tambaluslos at ipagtanggol at magsalita against kay Sara Duterte muna tayo. Kay Inday Sara at mga Duterte. So, meron po silang group chat sa Viber. Ba't ko to alam? Part ba ako ng Viber group chat? Hindi. Pero ang aking alindog, ang espiritu ko nandoon. Okay, sige mga kababayan. So, tinipon ni Tambalisa, ni Tambalustos sa pamamagitan ng kanyang Chief of Staff na hikayatin o mag-meeting sila, mga palangga, everyday nag-uusap sila at toka-toka sila, mga kaibigan, kung sino ang magpi-press conference. Okay? Na magsalita ulit para ka against sa mga Duterte at pabango sa gobyerno ni Kuting at pabanguhin si Tambaluslos maliban ba sa mga pangarap niya na mag-stay in power, pangarap niyang maging presidente at pangarap nilang maasa ikatuparan yan o maipasayang charter change. Again, I am for charter change. As long as hindi pang dideceive sa tao, hindi pang pupuwersa sa pirma na yan, sa signature na yan. Paano gagawin nila? Every day o every other day or every week, depende sa availability ng schedule nila, ang utos ni Tambalisa, make sure na magkaroon ng press con. Okay? Then, attack the Duterte o talk about against Duterte at kumbinsihin si Inday Sara na patahimikin ang kanyang tatay. Na palabasin na kunyari, na lang tayo, magkasundo na lang tayo. So, ampatin ang mga expose o nalalaman ng former President Duterte. Kaya nga kung napansin niyo, si Inday ay tinanong sa Malaysia nung pumunta siya kung ano yung anong comment niya tungkol sa mga political disagreements at mga sinasabi ng tatay niya. Ang sabi ni Inday, hindi niya nakakausap yung pamilya niya at politically, hindi naman iba-iba na ang parang ang sinabi ni Inday doon, iba-iba naman ang politika naman, iba ngayon, unpredictable, iba ngayon, bukas iba naman. So by just understanding
as yung personality ni Inday, the way siya mag-deliver ng mga pananalita, so hindi niya pwedeng ampatin or pagalitan or diktahan, that's the right word, ang kanyang mga kapatid at ang kanyang tatay para tumahimik. Okay? So, kung mapapansin ninyo dyan sa kanilang Facebook page sa House of Representatives, hindi ko naman pinanood lahat yan. So, may mga kinuha lang tayo mga bagay na i-rebat natin later. So, yung mga grupo ni Migaon Nograles, okay? At yung mga nila Suarez, yung mga nag-contempt kay Lorraine Badoy at saka kay Celis, okay? Sa SMNA, yung mga nagpasikat doon ng mga Mashonda Bells at lahat doon mga Jejemonyo, okay? Toka-toka po sila, okay? May tinawag pa nga sila yung mga young guns, na mga bagets na, bagets pa lang, you know, mandidekwat na, mga ngamkam ng bayan, ng pera ng bayan. Toka-toka po sila, araw-araw na mag-post at mag-press conference. The moment they failed to talk about against the Dutertes, o to talk about para pabungin si Lisa Smugs at si Kuting lahat, tatanggalan po sila ng budget. Kita nyo? Kung gaano kahayop at sindikato ang Kongreso. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, get up, speak up, and pick them up. Hawak nila ang budget natin ng pera ng bayan. Para lang sa kanilang group chat, mga palangga, merong marching order. Ano yung mga marching orders? Merong guidelines, merong talking points. Let's say for example today, Migaon Nograles, siyang lider-lidera ng conference ng press con. Zaira Quijada, thank you. Kunyari siya lider-lidera ng ano na yan, siya yung leader sa press con on that day. Alright? So may nire-release si Tambaliza, mga kapabayan, si Tambalisa, si Tambaloslos, lahat mga inayupak, na talking points, merong script. Meron po silang guideline. Number 1, talk about Duterte. Number 2, talk about Duterte again. Number 3, talk about Aimee. Number 5, talk about Aimee. The mission, the evil mission of this House of Representatives, mga kaibigan, ay para mawala ang issue ng pulboronic kay Kuting, ampatin o gurgurin nila yung mga issue na inirelease natin at inirelease lalo ng Pangulong Duterte. Of course, they will not talk about me. Diba? Diba? Binigyan nila ako ng, what to call it, ng platform dyan sa kanila. Hindi nila gagawin yan. But, sa pagpapaampat nila kay Pangulong Duterte at gusto nilang diktahan si Inday Sara na suwagin ang kanyang tatay, which is nasuwag na nga ni Inday nung nakipag-partner siya sa buwaka ng inang Kuting na yan nabudol na tayo. Sa tingin nyo ba mga kababayan, susundin pa ni Inday yung mga pressure na ginagawa nitong kongresista? Ngayon, napag-alaman natin, hindi lahat daw po ng kongresista ay bukal sa loob ang ginagawa o inuutos ni Tambalisa. Ang winuwori lang ng ibang mga, in fairness hindi natin mumurahin lahat kasi meron pa palang matitirang konti-konti dyan na may kanting puso. Hindi daw po sila, mga kababayan, makakontra sa utos, okay, ni Tambalisa through Chief of Staff ni Tambaloslos. Kasi, the moment na magsuwag sila o magsuway sila sa utos, tatanggalan ng budget ang kanilang distrito. Anong ibig sabihin yan? Kung tatanggalan ang budget ng kanilang mga distrito, kung itong mga kongresista na ito ay, tama naman yung ginagawa nila, maayos naman, kung may matira-tira pa, okay? Kawawa naman ang Pilipino. Kawawa naman ang district ninyo. So, ibig sabihin, itong mga buwaka ng inang mga jutang gininang Tambalisa, lahat ng mga ito, they don't care about you, Filipino people. They care about the budget, panggigipit, pangsusuppress, pangbababoy, lahat. Imagine ninyo, pinag-spend, nanggigigil ako mga kababayan, nung nalaman ko to.
binubuhos nila ang pera ng, maliban sa ninanakaw nilang pera ng bayan, binubuhos nila yung panahon sa buwakan ng Ginimes na press conference na yan para lang atakihin si Duterte, si Inday Sara, at i-push yung kanilang Jutang Gininang initiative. Dun sa mga palangga ko na sinusuportahan nyo yung charter change, good yan. Okay? Sinusuportahan nyo ang pagbabago ng konstitusyon doon sa economic provision, di ba, na pinag-usapan. Pero buksan nyo ang Jutang Gininang mga jutak. Hindi ko yung minumura. Ganun lang talaga ako, normal ko yun. Okay? Yung mga Jutang Gininang mga jutak na nakastock dyan. Okay? Buksan ninyo. The intention is not economic provision. The intention ay gusto ni Kuting, ni Lisa, ni Tambaloslos na manatili sa pwesto. Kaya itong mga ibang juto-juto o uto-uto na mga kongresista, yung iba walang boses. Kapag hindi sumunod, tatanggalan ng budget o zero budget. Pipilayan lahat. So sa tingin mo ba ang ginagawa ni Tambaliza kapag ang isang kongresista sa district, kunyari, District 1 o District 2 ng Quezon City or Parañaque or Davao, wherever. Diba? Kunyari, ang inyong mga kongresista ay tama naman yung alignment ng kanyang budget. Pero dahil susuwagin niya at hindi siya susunod sa pag-atake kay Duterte at kay Inday Sara at pabanguin si Tambaloslos, tatanggalin. At minomonitor sila. My question now, sa mga kongresista na matino, Jutang Ginina, ito ba ang ikapalit ng inyong mga binoto, o iba sa inyo talagang binoto ng taong bayan, na kayo ay maging representante nila na magpapadikta? Kung isa sa inyo, dalawa sa inyo ay natatakot, mga kababayan, 3, 4, paano na lang ang epekto nito sa taong bayan? Ibig sabihin, mga wala kayong balls na intindihan ko na iniisip nyo ang inyong mga distrito, pero gawin nyo yung tama dahil wala nang kakampi ang taong bayan. At kung iisipin nyo lang, mga buwaka ng Ginimes nyo, ang inyong kapakanan ngayon, yung kamkam ninyo, okay? At hindi nyo iniisip ang future ng mga kabataan. Lulubog at lulubog ang Pilipinas dahil kayo, nasa mga kamay ninyo ang pera ng bayang mga hinayupak kayo sa isang utos lang ng butod na 2 butod na si Lisa Smugs at si Tambaloslos, si Kuting, lahat ng mga kaalipores nila. Para kayong mga robot, para kayong mga walang utak, para kayong mga wala kayong mga puso. Kaya dapat ang taong bayan ay kumilos na para alisin itong mga hinayupak na ito, dahil po ito ang ginagawa nila ngayon sa Viber chat every day. Meron nagsisend ng talking points. Ikaw, Congressman Migao Nograles, ikaw, Jay Suarez, ikaw, Tambunting, ito ang talking points mo. Tirahin mo si ganito, Anong ibig sabihin yan? Sinasabi nila na they are representatives of the people? Tapos dinidiktahan sila para gawin yan? Alam nyo na ngayon, mga palangga. Okay? Nakita ninyo? Saan? Sa kaya sabi ko, sino na ang kakampi ng taong bayan? Ha? Kung ako ay nagsisinungaling dito, kaya nga nung narinig ko yung information, dahil hindi naman ako pumupunta everyday sa House of Representatives Facebook page. Okay? Diba? Nung kahapon, nag-press conference si Erwin Tulfo. Diba? Sinabi ko sa inyo sa vlog ko na pinagtatanggol niya itong AKAP na ito. Ayuda para sa mga kapos na in-insert ni Tambaloslos na hindi naman hiningi ng DSWD, pero sabi ni Erwin, siya daw yung author. You know what I mean? In-insert sa program funds. Okay? Ngayon, mga kababayan, ito, mga palangga. Ano gagawin natin? Mismo si Tambalisa ay dididiktahan ang mga Jutang Gininas ng mga kongresista kayo. Ha? Jutang Gininas ninyo.
Lahat kayo na nagpapadikta. Huwag kayo magsisinungaling. Nasa Viber group chat nyo yan. Bakit ko nalaman yan? Dahil iilan dyan sa mga nakabasa sa group chat, sukang-suka sa inyo. Sila ay natatakot din sa kanilang buhay. Baka sila daw ay ipagurgur ng gobyerno ng Tambalisa na yan kapag hindi sila sumunod. Kung ang mga kongresista na representante daw ng taong bayan ay takot magurgur, sino ka na lang, Vivian? Sino ka na lang, mga palangga? Chito Kapangpangan, sino ka